ating simula ng umaga ng mga balitang dapat nating malaman sa 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. 30 minutong pag-uulat ng mga impormasyon at mga pangyayari sa loob at labas ng bansa. 774 Balita Ngayon. Kasama ang buong pwersa ng 774 News Team. 774 Balita Ngayon. Sa himpilang pinagkakatiwalaan sa balita at serbisyo publiko. DWWW 774, your ultimate news and music radio. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Ngayon po ay araw ng Miyerkules, April 22, 2026. Narito na ang 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. At sa ating pong mga headlines. Dating House Speaker Martin Romualdez itinangging may kinalaman siya sa mga umano'y katiwalian sa 2025 National Budget. Dating Senate President Francis Escudero at dating House Appropriations Committee Chairman Zaldico itinurong responsable sa mga umano'y budget insertions. Ombudsman humiling sa Sandigan Bayan ng precautionary hold department order laban kay dating House Speaker Martin Romualdez. Kampo ni dating House Speaker Martin Romualdez iginiit na walang nagbabawal sa mambabatas na makalabas ng bansa. Malacanang pumalag naman sa mga pagdududa sa pagkakaresto ni dating Congressman Zaldico. Track ban para sa mga sasakyang may dalang pagkain at langis sa Metro Manila sinuspinde ng pamahalaan. Dating Vice President at Naga City Mayor Leni Robredo wala ng planong tumakbo sa national position sa 2028 elections. Metro News, halos 9 million pesos na halaga ng produktong petrolyo at methanol nasamsam sa Caloocan City. Sa ating science and technology news, bagong 230 million year old na parrot-beaked reptile species na tukoy ng mga scientists. Lifestyle News, Ninoy Aquino Parks and Wildlife Center mamimigay ng libreng punla ngayong Earth Day, April 22. Sa music trivia, karawan po ngayon ng mga singer na nagpasikat ng mga kantang Rhinestone Cowboy at On the Wings of Love. Sino sila? Alamin. Balitang kakaiba, 91 years old na lalaki sa Australia, kinilala bilang pinakamatandang first-time lolo sa buong mundo. Ang ating po oras, 6:46 ng umaga, kami po ang iyong tagapagbalita, Darlene Oranyo. At ako naman si Albert Antibo. Narito naman ang detalye ng mga balita. 774 Balita Ngayon. Maring itinanggi ni dating House Speaker Martin Romualdez na siya ang mastermind sa umano'y korupsyon sa 2025 National Budget at sa anomalya sa flood control projects. Sa isang video message, sinabi ni Romualdez na hindi siya naging bahagi ng Bicameral Conference Committee at Small Committee deliberations kung saan umano naganap ang insertions matapos ang budget process sa Senado at Kamara. Itinuro naman ni Romualdez si dating Senate President Francis Escudero at dating House Appropriations Committee Chairman Zaldico na sila anyang gumawa ng mga budget decisions. Nanindigan din si Romualdez na walang kahit na anong ebidensya na siya ay nasangkot sa plunder o nakipagsabuatan kanino man na nagresulta sa pandarambong o sa anumang kaparehong kaso na maaring isampa laban sa kanya ng ombudsman. Iginit din ni Romualdez na hindi siya papayag na maging scapegoat o fall guy sa katiwalian ng ibang tao. How can I be the mastermind? I was the former Speaker of the House of Representatives, but the House of Representatives is only one part of the branch of government, the legislature. The national budget is not conceived, executed, implemented, bidded out, supervised, and completed by one congressman or even by Congress alone, and certainly not by the Speaker of the House. I was not a part of the BICAM and the small committee budget deliberations. Yes, I was updated on the general outcomes of the deliberations,
but I had no visibility with regard to the specific details of the discussions, including particular amendments or insertions approved during these closed-door deliberations. However, two people were instrumental in making those budget decisions, Chis Escudero and Zaldico. I will not allow myself to be turned into the scapegoat so that others who are actually accountable can walk away clean. If this is a political play to push me out and close the story, tarnishing my name and my reputation, then I'm telling everyone now, I will not go quietly and I will not go alone. I will not be the fall guy for other people's corruption. Yan po ang pahayag ni dating House Speaker Martin Romualdez. 774 Balita Ngayon. Samantala, humiling ang Office of the Ombudsman sa Sandigang Bayan ng precautionary hold departure order laban kay dating House Speaker at Leyte Representative Martin Romualdez. Ay kay Assistant Ombudsman Miko Clavano, layunin ng hakbang na mapigilan ang pag-alis ng bansa ng mambabatas habang nagpapatuloy ang investigasyon. Inihain ang hiling na ito ng Ombudsman makarang aprobahan ng liderato ng House of Representatives ang hiling ni Romualdez na travel clearance para sa kanyang biyahe sa Singapore mula April 20 hanggang May 4 para sa follow-up ng angioplasty surgery nito. Iginiit ni Rimulya na hindi dapat makaalis ng bansa si Romualdez dahil sa Immigration Lookout Bulletin Order na inilabas laban sa kanya. Sa panig naman ng Bureau of Immigration BI, inihayag nitong wala pa silang record na nakalabas na ng bansa si Romualdez. 774 Balita Ngayon. Iginiit naman ni Attorney Ade Fajardo na walang nagbabawal kay dating House Speaker at Leyte Congressman Martin Romualdez para makalabas ng bansa. Inihayag ito ni Fajardo makaraang hindi sang-ayuna ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla ang planong paglipad ni Romualdez sa Singapore para sa kanyang angioplasty surgery follow-up. Diin ni Fajardo ang Immigration Lookout Bulletin Order ay hindi nagbabawal na makabiyahe sa abroad si Romualdez. Dagdag pa ni Fajardo, wala pa rin nailalabas na freeze order laban kay Romualdez at wala pa rin itong kinakaharap na kaso sa Ombudsman at saan mang korte. Umapila si Fajardo na huwag gumawa ng konklusyon batay sa hindi kumpleto o hindi opisyal na mga impormasyon. Tiniyak naman ni Fajardo na patuloy na susunod at respetuhin ni Romualdez ang lahat ng legal na proseso. Leyte Representative Ferdinand Martin G. Romualdez is not barred from leaving the country. What exists, if any, is an Immigration Lookout Bulletin Order which does not prohibit travel but simply requires prior coordination with authorities. In fact, Representative Romualdez sought travel authority in all good faith, and this authority has been granted. There is no filed charge before the Office of the Ombudsman or any court. Statements about the cases being prepared do not equate to an actual prosecution. We urge caution against drawing conclusions from incomplete or unofficial information. Representative Romualdez has consistently respected legal processes and will continue to do so. Yan po ang pahayag ni Attorney Ade Fajardo, abogado ni dating House Speaker Martin Romualdez. Samantala, pagpatuloy na impeachment hearing ngayong araw tututok sa SALN at AMLAC records kaugnay sa alegasyong hindi maipaliwanag na yaman ni Vice President Sara Duterte. Grace Mariano sa report. Alas 10 ngayong umaga ipagpapatuloy ng House Committee on Justice ang impeachment hearing para madetermina kung may probable cause o sapat na batayan para iakyata sa Senate Impeachment Court ang dalawang verified impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay House Committee on Public Accounts Chairperson at Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon, pagtutuunan ngayong araw ang mga Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN at mga bank transactions ni VP Duterte gayon din ang income tax returns at corporate records ng mga negosyo niya at ng kanyang mister na si Attorney Manasseh Carpio. Para ito sa alegasyong nakapaloob sa impeachment complaint na meron umanong hindi maipaliwanag na yaman si VP Duterte. Inaasang haharap sa impeachment proceedings ngayong araw ang mga opisyal mula sa Office of the Ombudsman, Securities and Exchange Commission, Bureau of Internal Revenue at Anti-Money Laundering Council. Imbitado din sa hearing ngayon si dating Senator Antonio Trillanes IV na nagbunyag ng mga bank accounts
nina dating Pangulong Rodrigo Duterte at VP Sara kung saan umaabot sa daan-daang milyong piso ang mga transaksyon. Ito si Grace Mariano para sa DWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Grace Mariano. 774 Balita Ngayon. Unang minuto bago umaga, alas 7 ng umaga, pumalag naman ang Malacanang sa pahayag ni dating presidential spokesperson Harry Roque na hindi pa talaga nahuhuli si dating Congressman Zaldico at nagkaroon lamang ng intervention mula sa Czech Police. Ayon kay Roque, mismong si Ko ang nagsabi sa kanya na hindi totoo na siya ay nakulong o nasa kustudiya ng mga otoridad sa Czech Republic. Sagot naman ni Palace Press Officer Claire Castro, hindi dapat paniwalaan ng isang fake news peddler na tulad ni Roque. Ang Pangulo po ay nagsalita na. Si Secretary Vida ay nagsalita na rin. So bakit po ba natin paniniwalaan ng isang fake news peddler? Sinagot din ni Castro si Batangas Representative Leandro Leviste matapos itong questionin kung bakit hindi si Pangulong Marcos ang nag-anunsyo ng pagdakip kay Ko na umano'y akusado rin sa flood control scandal. Kung ang akusado ang may Kustodiya po. sino po ang pinangangalanan niyang akusado? The President, I believe. Kailan po ba naging akusado ang Pangulo? Hindi po ba kayo dapat na nagtatanong sa kanya kung kailan ba naging akusado ang Pangulo? Dumistansya naman ng palasyo na magbigay ng iba pang detalye sa pagkakadakip kay Ko at mga Pilipino ng plano ng pamahalaan para sa kanyang pag-uwi dahil ipinaubaya na nila sa Department of Justice ang buong otoridad para magsalita tungkol dito. Malacanang ikinatuwa naman ang pagtaas ng ratings ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Alamin natin ang detalye ng balitang yan buhat kay Chanel Salazar. Chanel, please come in. Welcome sa Malacanang ang pag-angat ng trust at performance ratings ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kasabay ng pahayag na hindi survey numbers ang basehan ng kanyang trabaho. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, positibo man o negatibo ang resulta ng surveys, tuloy-tuloy pa rin ang pagtatrabaho ng Pangulo para sa taong bayan. Gayunpaman sinabi ng palasyo na mahalaga ang pagtaas ng ratings dahil patunay ito na nararamdaman at nakikita ng publiko ang mga hakbang ng administrasyon. Ang Pangulo, tumaas man ang kanyang approval rating, bumaba man ang approval rating, patuloy pong magtatrabaho ang Pangulo. Hindi po siya maaapektuhan ng negatibo, positibo na mga approval rating. Pero nagpapasalamat na rin po tayong lahat dahil nakikita nila kung sino ba talaga yung nagtatrabaho at sino lang yung mga nagbabakasyon. Batay sa Okta Research Survey, umakyat sa 54% ang trust ratings ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. habang 55% naman ang nagpahayag ng kumpiyansa sa kanyang performance. Mas mataas ito kumpara sa huling quarter ng 2025 kung saan nasa 48% ang trust ratings at 51% naman ang performance ratings ng Pangulo. Ako si Chanel Salazar ng DWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Chanel Salazar. 774 Balita Ngayon. Sinuspinde ng pamahalaan ng truck ban para sa mga sasakyang may dalang pangunahing bilihin, pagkain at langis sa Metro Manila. Ayon sa Office of the Executive Secretary, layon nitong mapabilis ang pagpasok ng mga produkto at mabawasan ang gasto sa biyahe para makatulong sa pagpigil sa pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Libre rin ng isang buwan ng toll fee para sa mga DA-accredited truck na dumaraan sa NLEX, SCTEX, CALAX, Cavitex sa iba pang MPTC expressways. Habang may zero pass-through fees din para sa mga food product na papasok sa Metro Manila. Nauna nang ibinaba ng pamahalaan ng shipping fees, kabilang ang piso na lang na RoRo fees para sa mga sasakyang may kargang hilaw at hindi pa napoprosesong produktong agrikultura. Samantala, idinaraos na balikatan exercise patuloy na hindi apektado ang Pilipinas ng gulo sa Middle East. Narito po ang report ni Angel Garcia. Kumpiyansa ang Armed Forces of the Philippines na nananatiling matatag ang kalagayang panseguridad sa West Philippine Sea sa kabila ng patuloy na tensyon sa gitnang silangan.
Ito'y kasunod ang matagumpay na pagdaraos ng Balikatan Exercise 2026 na pinakamalaki at pinakamalawak na joint military exercises sa kasaysayan ng Pilipinas at ng Estados Unidos. Kasunod dyan binigyan diin ni AFP spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, na magpapatuloy ang regular na joint exercises at iba pang operasyon ng Sandatahang Lakas at ng Department of National Defense sa kabila ng umiinit na sitwasyon sa Gulf region. Ani Trinidad na nanatiling matatag ang pangako ng United States Armed Forces sa Pilipinas sa kabila ng pagkakahati ng atensyon nito sa kaguluhan sa Middle East. Nag-umpisa ang 41st iteration ng taunang Balikatan Exercise itong Lunes, April 20 at nakatakdang magtapos sa darating na May 8 kung saan nasa 17,000 ng mga sundalo ang kalahok mula sa Australia, Japan, Canada, France at New Zealand. Angel Garcia ng DWWW 774, your ultimate music radio. Salamat, Angel Garcia. 774 Balita Ngayon. Samantala, wala ng plano si dating Vice President at Naga City Mayor Leni Robredo na tumakbo sa national position sa 2028 elections. Sa isang panayam, sinabi ni Robredo na sigurado na siya na hindi siya tatakbo sa national positions dahil marami pa siyang nais gawin sa Naga City. Inihayag ni Robredo na napakaiksi ng 3 taon para maipatupad niya ang mga nais niyang gawin. Dahil dito plano ni Robredo na tumakbo para sa isa pang termino bilang alkalde ng Naga. Sinabi pa ni Robredo na batid naman niya na marami ang nais pa siyang tumakbo sa national position, pero sa tingin niya ay mas kailangan siya sa kanilang lugar. Senate President Tito Soto tiniyak na aksyonan forthwith ang impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Yan naman po ang balita ni Conde Bata. Conde. Tiniyak ni Senate President Tito Soto III na aaksyonan niya forthwith o kaagad ang impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte sakaling iakyat na sa Senado ang kaso. Ayon kay Soto, hindi na kailangang i-define pa ang ibig sabihin ng forthwith at oras na umakyat sa Senado ang impeachment case ay mabilis niya itong aaksyonan. Kapag natanggap na niya ng mataas na kapulungan ng Articles of Impeachment laban sa Vice Presidente, ay agad niyang ipababatid ito sa plenaryo ng kapulungan at ire-refer sa Senate Committee on Rules. Agad anya sila magko-convene sa pagbabalik na sesyon o sa May 5 at sa loob ng 2 linggo matapos mag-convene ay maaari na silang magsimula sa proper trial o sa mismong paglilitis. Sa May 4 ay agad na magpapatawag ng caucus o pulong si Soto para sa lahat ng mga miyembro kasamang minorya upang mapag-usapan ang gagawin at mga paghanda sakaling umakyat sa Senado ang impeachment case. Posible kaming let's say, by May 5, mag-convene. Within a month, matagal na yun. Matagal na yun. Ako, tingin ko, in a matter of 2 weeks, more or less, 2 weeks, siguro nakahanda na yun. Pero, it's part of the work of the Senate. It's part of the job order. Kaya ang tutuusin, even the Senate legal is empowered to prepare with or without an impeachment. Talagang dapat nakahanda. At kami, dapat talaga nakahanda kami. Ito si Conde Batak para sa DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Conde Bata. 774 Balita Ngayon. Ang ating po oras, 7:01 ng umaga. Kami pa rin ang inyong tagapagbalita, Darlene Olanyo. At ako naman, si Albert Antibo. 774 Balita Ngayon. Metro News. Metro News. Arestado ang 6 na individual matapos mahuli sa aktong iligal na nagsasalin ng produktong petrolyo sa Caloocan City. Ayon sa Philippine National Police Highway Patrol Group, nagsasagawa sila ng anti-carnapping operation nang mapansin ang kahina-hinalang fuel tanker. Agad nila itong sinundan hanggang sa isang garahe kung saan naaktuhan ang mga suspect na nagsasali ng laman ng tanker sa mga container. Nasamsam sa lugar ang tinatayang 10 litro ng methanol, 8,000 litro ng
unleaded gasoline, 1,000 litro ng premium gasoline at 1,000 litro ng hinihinalang diesel na may kabuang halaga na umaabot sa 8.9 million pesos. Sa impormasyong nakalap ng PNP-HPG, hinahaluan ng methanol ang mga produktong petrolyo upang madagdagan ang volume nito na delikado at maaaring makasira sa makina ng sasakyan. Lumabas din sa investigasyon na ibinibenta ang mga produktong ito sa mga kalapit na lugar at i-deliver pa sa ilang pribadong trucking services na nais makatipid sa presyo ng krudo. Samantala, isa pang Metro News, Taguig City may handog na Art and Music for Peace para sa ika-439th founding anniversary ng lungsod. Detalye po ihatid ni John Bakiran. Bilang pagdiriwang sa ika-439 founding anniversary ng City of Taguig, inihahandog ng lungsod ang Tugtog Taguig, Himig ng Kapayapaan. Ayon sa Facebook page ng lungsod, isasagawa ito sa April 24 hanggang April 25 sa oras na alas 5 ng hapon sa TLC Park Gate 4, Barangay Lower Bicutan City, Taguig. Ilan naman sa mga mapapakinggan at aabangan sa nasabing programa, ang OPM Band na Disban at OPM artist na si Earl Agustin. Bukas naman ang gate sa oras na alas 3 ng hapon para sa mga nais dumalo. Ako po si Jonah Bakira ng DWWW 774 Ultimate Music Radio. Maraming salamat, John Bakiran. Foreign exchange rates. Foreign exchange rates. Narito naman ang update sa ating foreign exchange rates. Ang palitan po ng piso kontra dolyar ay nasa 59 pesos and 97 centavos. Nasa 70 pesos and 70 cents naman ang palitan ng piso kontra euro, habang ang British pound ay nasa 81 pesos and 22 centavos. Ang palitan naman ng piso kontra Saudi Riyal ay nasa 15 pesos and 99 cents, habang ang Japanese yen ay nasa 38 centavos. Lotto results. Lotto results. Update naman po tayo sa resulta ng Lotto. Iatid po sa atin ni Jackie Maestrado Rubio. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Philippine Charity Sweepstakes Office. Pagkakaisa para sa hawag gawa. Narito ang recap ng resulta ng bulahan ng Philippine Charity Sweepstakes Office kahapon, April 21, 2026, sa ganap na alas 9 ng gabi. Sa mga nag-aabang ng Ultra Lotto 658, ang winning number combinations ay 58, 34, 43, 5, 40, at 3. Ulitin ko lamang po ang winning number combinations sa Ultra Lotto 658 ay 58, 34, 43, 5, 40, at 3. Mayroon itong jackpot prize na 75 million pesos. Para naman sa Super Lotto 649, ang winning number combinations ay 45, 10, 36, 43, 13, at 19. Muli, ang winning number combinations sa Super Lotto 649 ay 45, 10, 36, 43, 13, at 19. Ang jackpot prize sa larong ito ay 25 million pesos. Sa mga tumaya naman sa Lotto 642, ang lumabas na kombinasyon ay 22, 4, 33, 11, 9, at 15. Muli, ang winning number combinations ay 22, 4, 33, 11, 9, at 15. Na may premyo na 17,860,503 pesos and 83 centavos. Yan po ang naging recap ng resulta ng bulahan ng Philippine Charity Sweepstakes Office kahapon, April 21, ng alas 9 ng gabi. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Philippine Charity Sweepstakes Office. Pagkakaisa para sa kawang gawa. Ako po si Jackie Maestrado Rubio ng DWWW 774
your ultimate music radio. Maraming salamat, Jackie Maestrado Rubio. Science and Technology. Science and Technology. Sa atin naman, balitang S&T, bagong 230 million year old na parrot-beaked reptile species. Natukoy ng mga scientists. Detalye, hatid sa atin ni Rose May Miranda, RM. Natukoy ng mga mananaliksik mula sa Federal University of Santa Maria sa Brazil ang isang bagong 230 million year old na reptile species na may tuka na parang parrot o loro na natuklasan sa southern state ng Rio Grande do Sul. Sa pangunguna ng paleontologist na si Rodrigo Tempmuller at ng master student na si Jung-He Scheffelbein, inilarawan ng timang species na pinangalanang Isodapidon varzialis batay sa isang fossil skull na nahukay sa munisipalidad ng Agudo noong 2020. Ang quadrupedal herbivorous reptile na kabilang sa isang grupo na kilala bilang Rhynchosaurs ay tinatayang may sukat sa pagitan ng 1.2 at 1.5 meters ang haba, na may kakaibang matulis na tuka na posibleng ginagamit para sa pagputol ng mga halaman at paghuhukay ng mga ugat. Ang pagkakatuklas dito ay nagdadala sa kabuuang bilang na 6 na mga kilalang species ng Rhynchosaur mula sa Brazilian Triassic. Napag-alaman sa isang kinship analysis ang matinding pagkakatulad sa pagitan ng Brazilian specimen at Rhynchosaur na kapwa natagpuan sa parehong panahon sa Scotland, isang koneksyon na iniuugnay ng mga mananaliksik sa pagkakaroon ng supercontinent Pangaea mga 230 milyon taon na ang nakalilipas na ang mga hayop ay malayang gumagala sa kalupaan ng walang mahadlang na karagatan. Ang mga fossil ng Rhynchosaur ay kilala rin para sa kanilang halaga bilang mga geological time marker na tumutulong sa mga siyentipiko na mas mahusay na matukoy ang petsa ng mga rock formation kung saan sila natagpuan. Manatiling may kaalaman sa agamang teknolohiya sa gitna ng pagiging moderno ng ating mundo. Ako si Rose May Miranda ng DWWW 774 Ultimate Music Radio. Maraming salamat, Rose May Miranda. Lifestyle News. Lifestyle News. Sa atin naman pong lifestyle news, Ninoy Aquino Parks and Wildlife Center mamimigay ng libreng punla ngayong Earth Day, April 22. Detalye po ihatid ni Mika Fajardo. Mamamahagi ang Ninoy Aquino Parks and Wildlife Center o NAPWC ng libreng mga punla ng mga native tree sa pamamagitan ng kanilang community pantry bilang pakikiisa sa pagdiriwang ng Earth Day ngayong araw. Ayon sa social media post ng NAPWC, mamimigay sila ng libreng mga punla ng bani, mulave, tagpo, nara at dao mula alas 8 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Para makuha ang libreng punla, bisitahin lamang ang center at kumuha ng litrato kahit saan sa parke. Matapos nito ay ipost ang nakuhang larawan at itag ang NAPWC sa Facebook o ang @Parks and Wildlife Center sa Instagram at gamitin ang mga hashtag na hashtag NAPWC at hashtag Community Pantry. Pagkatapos nito, pumunta sa NAPWC Management Office at ipakita ang iyong post sa social media upang makuha ang libreng punla ng Philippine Native Tree. Nagpaalala rin ng NAPWC sa mga interesadong makilahok sa programa na magdala ng sariling eco bag kung saan pwedeng ilagay ang nakuhang punla. Ako po si Mika Fajardo ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Mika Fajardo. Music Trivia. Music Trivia. Sa atin namang music trivia, karawan ngayon ng mga singer na nagpasikat na mga kantang Rhinestone Cowboy at On the Wings of Love. Sino sila? Alamin natin sa music trivia ni Kenny Gacosta. Kenny. Blessed Wednesday morning, narito na ang hatid ko sa inyong music trivia. Ngayong araw na ito, April 22, taong 1936, ipinanganak ang country singer, songwriter, actor at TV presenter na si Glenn Campbell. Si Campbell ang umawit ng mga sikat na kanta gaya ng By the Time I Get to Phoenix, Wichita Lineman at Rhinestone Cowboy. Nagtrabaho si Campbell bilang isang session musician kung saan nakasama niya ang mga sikat na mga awit at mga banda tulad ng The Monkees, Velvet Underground, gayon din sina Bobby Darin, Ricky Nelson, Elvis Presley at Frank Sinatra. Minsan din siya naging isang touring member ng bandang The Beach Boys nang magkasakit si Brian Wilson. Si Glenn Campbell din ay naging isang gitarista sa mga awitin ng ilang sikat na singers tulad ng Strangers in the Night ni Frank Sinatra.
You've Lost That Love and Feeling ng The Righteous Brothers, gayon din ng I'm a Believer ng The Monkees. Samantala, ngayong April 22 din taong 1970 naman, nang isinilang si Regina Encarnacion Ansong Velasquez o mas kilala bilang si Regine Velasquez Alcacid. Nakilala si Regine matapos manalo sa TV talent show na Ang Bagong Kampiyon noong 1984 at sa Asia Pacific Singing Contest noong 1989. Binansagan siya bilang Asia Songbird at minsang pinarangalan na best-selling artist of all time ng Philippine Association of the Record Industry o PARI. Makaraang makabenta na higit 7 milyong kopya ng album sa bansa at 1.5 million naman sa Asia. Ilan sa mga pinasikat na awitin ni Regine Velasquez Alcacid ay ang Dadalhin, Minsan Lang Kita Iibigin, On the Wings of Love at ang Paano Kita Iibigin. At yan, hatid ko sa inyong music trivia. Ako po si Kenny Gacosta ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Kenny Gacosta. Balitang kakaiba. Sa atin naman pong balita ang kakaiba, 91 years old na lalaki sa Australia, kinilala bilang pinakamatandang first-time lolo sa buong mundo. Detalye po ng balitang kakaiba ay hatid po sa atin ni Doc Justin. Good morning! Good morning, Darlene. Good morning, Albert. Sa lahat ng ating mga taga-subaybay, ito yung sinasabi na wala kayo sa lolo ko. Oo. Tinalo ka ba nito, Doc Justin? Talo ka? Wala pa akong apo eh. Ay, pwede mo pang talunin yung edad niya pag nagkaapo ka, no? Pwede pa, oo. Diba? Opisyal nga, nasungkit, no? 91 years old, Darlene. Itong lalaki sa Brisbane, Australia, nakakuha ng Guinness World Records na oldest first-time grandfather. Yung record niya, nakuha niya. Ayon sa Guinness, isinilang ang kaunaunang apo ni Charles Smith noong August 2025. Si Charles ay nasa eksaktong edad na 91 and 209 days or 209 days old nang siya ay maging first-time lolo. Kwento ni Charles, isang absolute magic ang naramdaman niya nang una niyang makarga ang kanyang apo. Totoo naman talaga, no? Makakarilate ito ang mga lolo't lola pagka nakikita yung apo ay parang battery na nare-recharge. Papi ang nais ni Charles, no? Na itawag sa kanya ng kanyang apo dahil pakaramdam niya ay bagay ito sa kanya. Inayag pa ni Charles na wala siyang kaalam-alam na nag-apply na pala ang kanyang lalaking anak na si Ashley at ang asawa nitong si Hannah sa Guinness para sa world record. At sinurpresa na lamang siya ng mga ito na bit-bit na ang official Guinness World Record Certificate. Sa kabila ng kanyang edad na nanatiling aktibo si Charles, independent at madalas pang mag-travel sa paligid ng Australia gamit ang kanyang camper van. Sige lang, no? Mga lolo-lolo dyan na wala pang apo, baka kayo ang baka maagaw nitong record na ito, no? Pero ganun pa man, Darlene, kahit wala pa namang apo, yung iba ginagawa nilang apo yung mga pamangkin. Apo sa pamangkin, di ba? At saka yung minsan mag-aalaga na lang ng fur babies, no? Ganun lang, no? Sa tamang panahon, kung talagang... Ang kagandahan din sa panahon ngayon, Doc Justin, yung mga magulang, hindi na rin sila nami-pressure dun sa mga anak nila na, kailan mo ba ako bibigyan ng apo, diba? Iba na alam na kasi din ng mga magulang ngayon na, syempre yung mga anak nila, may kanya-kanya na din munang plano sa buhay. Oo, correct. Pag ready na, diba? Mabuti sana kung kayo ang supply ng diaper, at kagata. Oo, diba? Though maaasahan mo naman ang mga lolo't lola sa pag-aalaga, di ba? Pero sige lang wag lang mamresyon. Importante kung kaya na ba nila. At ready na ba sila? Ready na. Ngayon, hapon sa Mika, Pahardo ay nag-birthday. Okay. Hindi ko siya nabati. Batiin mo na. So, belated happy birthday, Mika. At ngayon naman, birthday rin ni Conde Bata. So, batiin ko rin si Conde ng happy birthday sa inyong dalawa. Ang masasabi ko lang ay, sana'y mabusog nyo kami.
Dalawa na yan sila. Ewan ko na lang pag nagutom pa tayo ngayong araw, Doc Justin, no? Ba't parang wala sila dito? Yan ang problema natin. Yan ating balitang kakaiba ngayong araw na ito ko si Doc Justin. Just out ko! Thank you! Maraming salamat, Doc Justin, para sa ating balita ang kakaiba. At bago po tayong magtapos sa ating balitaan, ito muna ang ating katanungan para po sa ating programang Opinion Mo, Opinion Ko. Malamang alam na nila, Albert, mayroon na silang idea kung ano ang pag-uusapan natin ngayong araw. Correct. Pero ito po ang ating katanungan, ikinagulat ba ninyo ang naging mga pahayag ni late Congressman Martin Romualdez? O, diba? Unexpectedly, naglabas ng Pumutok video bigla message, no? Uso na yun ngayon. Yung mga Yung gulatan. Hindi, yung mga video message na lang. Dati, di ba, pag may gusto kang sabihin, mapatawag kang press con. Correct, oo. Di ba? Ngayon, ano na lang, video na lang, upload mo na lang sa social media. Yan, statement mo na. Oo, Di kasi ba? marami na rin ngayon agad pagka nakakakita ng pwedeng i-content, di ba? Share na agad. Pero kahapon din, Darlene, ito pumutok na balita Yung statement ni former Vice President Leni Robredo. Kahapon ba ito? Yes, kahapon. Din, diba? Oo, sa panayam sa Aremenaga. Aremenaga, yes. Oo, ni na Grace Innocentes at ni Manoy SM Duman. Ano din siguro, may ingin din tayo, parang subtopic natin. Ano rin yung reaction ninyo doon kay sa statement ni Vice President Sara Duterte tuloy. Ni Leni Robredo, former Vice President Leni Robredo, na sanaga na lang muna siya at hindi pa niya natatapos yung kanyang mission doon. Wala daw siyang plano. Wala natin, baka magbago yung isip. Pero for now, malayo pa. Parang sure daw siya na wala daw sa kanyang horizon. Sabi niya na tumakbo sa national position Kasi next mga year, tao sa din, 2028. Parang sinasabi nila, magbabago pa. Pero kasi, di ba, may mga nakaraan natin, kagaya kay former President Digong. Sabi niya, hindi ako tatakbo. Tapos last minute, di ba? Yes. Nagpalit ng kandidato yung partido nila. Anyway, yan po mga kanyusik ang ating pag-uusapan ngayong araw ng Wednesday, April 22, 2026. Ulitin ko lang yung isa nating katanungan, ikinagulat ba ninyo ang naging mga pahayag ni late Congressman Martin Romualdez? Inyo pong narinig ang mga mainit na balita ngayong araw po ng Miyerkules, April 22, 2026. Kami po ang iyong tagapagbalita, Darlene Olanyo. At ako naman, si Albert Antivo. Dapat sa inyo ang 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon.